Ace! Iha, dito, madali ka! Sino kayo? Oscar ang pangalan ko at utosan ako ng mga aswang. Kaya makinig ka sa akin ng mabuti. Huwag mo nang hanapin ang mga magulang mo. Umalis ka na dito, bilis! Humingi ka na ng tulong bago ka pa nila mabutan kung ayaw mong patayin ka rin na mag-iinang aswang yon. Hindi ako pwedeng umalis hanggat hindi ko nakakita ang pamilya ko. Nasaan na sila? Nay! Si Nana yun! Boses niya yun! Nay! Bumalik ka dito! Nay! Tay! Ace! Nay! Nay! Tay! Mo! Iya! Nariyan na sila! Tumakbo ka na! Iligtas mo ang sarili mo! Bilisan mo! Babalik ako kayo, Nay! Babalik ako! Hanapin ko si Ace! Alas 3:15 ng hapon, araw ng Sabado. Habang nakikinig ako ng isa sa mga kwentong aswang sa channel nyo, binalik ako ng sandaling iyon sa nakaraan na ayaw ko na sanang balikan pa. Pero naisip ko na hindi habang panahon ay magagawa kong iwasan yun, kaya naman nagdesisyon ako na ibahagi sa inyo ang kwento ko. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, isang magandang umaga po sa inyo. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalan na Luisa. Ngayon ay 62 years old na. Ang pangyayaring ikikwento ko sa inyo ay naganap taong 1990. Noong panahon na yon ay higit 5 buwan na kaming hiwalay ng nobyo ko. Matapos ko siyang mahuli na may ibang babae. Pero ayaw niyang makipaghiwalay at sinusundan ako kahit saan hanggang sa dumating sa punto na gumagawa siya ng gulo. Kaya para matahimik at makalayo mula sa dati kong nobyo, nagdesisyon akong bumalik sa aming probinsya, sa isang liblib na bayan sa hilagang silangan ng bansa. Hindi ko akalain na ang pagbalik ko doon ay magiging daan para magbalik din ang pangyayaring matagal ko nang binaon sa limot. Paano ko nga pala malalaman kung siya yung kausap ko? Miss, magandang araw. Ikaw ba si Luisa? Ma'am Luisa Gonzales? Hello, sir. Ako nga. Ikaw ba si Hector? Yung nakausap ko sa telepono? Ako nga yun. Dito po tayo. Salamat, sir. Namumroblema na nga ako kung paano kayo makikita eh. Nakalimutan ko kasi itanong kung anong suot nyo. Natandaan ko naman yung sinabi mo na kulay ng suot mo nung nagkausap tayo bago ka umalis ng Maynila. Halika na. Nandoon yung sasakyan. Ako nang magdadala ng mga gamit mo. Salamat po. Mula sa bus terminal ay sumakay kami sa owner-type jeep ni Hector papunta sa baryo. Si Hector ang landlord na nagmamay-ari ng maliit na bahay kung saan ako titira. Gaya ko ay isa rin siyang teacher. Nang dumaan kami sa mga nagagandahan na matataas na bundok at tabing dagat, pinaalala sa akin ito kung gaano kaganda dito sa probinsya. Malamig at sariwa ang hangin, malayo sa ingay ng syudad. Makalipas ang higit 10 minuto ay pumasok ang sasakyan sa isang makitid pero sementadong daan na nasa paanan lang ng bundok. Napapaligiran ng bundok ang magkabilang daan at mula doon ay natatanaw ko ang ilog. Hindi pa rin nagbabago ang lugar na to. Maganda pa rin. Oo. Magaling din kasi ang mga namumuno. Napapangalagaan ang natural na yaman ng kalikasan. Pero, totoo bang sinabi mo sa akin sa telepono? Dati kang nakatira dito bago ka lumuwas ng Maynila? Oo. Dati kami nakatira sa Barrio San Telmo. Ha? Doon? Naku kinatatakutan na ngayon ang baryo na yun ha. Noon pa naman kinatatakutan yun dahil marami doon nagpapakitang bolang apoy. Ewan ko kung totoo yun o kwento lang ng mga matatanda para lang takutin kami noon para matulog kami ng maaga. Si Aling Letet bang tumulong sa'yo para makapasok ka sa eskwelahan? Oo. Ninang ko kasi siya. Siya rin naghanap ng bahay na maupahan ko. Kinumbisi niya ako na bumalik na lang dito kaya eto na ako. Oo nga. Siya mismo ang kumausap sa akin. Ayun ang eskwelahan kung saan ka magtuturo. Pagkakasama tayo dyan. Wow! Ang ganda! Nakita ko na ito nung araw na pumunta ako dito nung nag-a-apply pa lang ako.
Pero ngayon ko lang natitigan ng gusto. Mukha siyang painting. Isang eskwelahan at nasa likod lang ang bundok. Wala pa ito dati nung umalis ako eh. Kung hindi ako nagkakamali, parang ginagawa pa lang to. Oo, mula nung naitayo ang paaralan na yan, diyan na pumapasok ang karamihan sa mga bata dito sa bahay natin. Excited na ako magturo. Doon na muna tayo sa bahay. Mula doon, wala pang 2 minuto. Nang sa wakas ay makarating kami sa isang maliit na bahay. Pero may munting bakuran. Tinulungan ako ni Hector na magbaba ng mga bag ko at pumasok kami sa loob. Bumungad sa akin ang simple pero maayos na tahanan. Gawa sa semento. Pagkalapit lang ang sala at kusina. May 2 silid at isang banyo. May maliit na bakuran din sa likod. May mga ilan na ring gamit doon gaya ng mesa na pangdalawahan. May maliit na refrigerator at 2-burner stove. May outdoor kitchen naman kung saan pwede magluto gamit ang panggatong at sa kwarto naman ay meron ng papag at isang aparador. Ang ganda. Inayos namin ng kapatid ko. Di lang nag-iisa ka dito at babae ka pa. Gusto din namin masiguro ang safety mo. Siya nga pala. Yung bahay namin, yung nandito lang sa tabi nito. Basta kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa amin. Kapag wala ako, nandiyan yung anak ko, si Zoe. O kaya yung kapatid ko, si Alex. Sige, salamat. Naiwan ako ni Hector ay bumuntong hininga ako at pilit nang umiti habang tumitingin sa paligid. Doon sa bahay na yon at sa lugar na parehong nagmistulang paraiso at bangungot sa akin. Doon ako magbabagong buhay. Matapos makapagpahinga at ilista ang mga gamit na kailangan ko sa bahay, ay lumabas ako at nag-abang ng tricycle para bumalik sa bayan. Doon sa labas, inaabutan ko si Hector na may kausap na isang babae. Oh, Luisa, saan ang punta mo? Babalik lang ako sa bayan. May mga bibili na kulang na gamit dito. Siya nga pala. Luisa Sinora. Teacher din siya at kasama natin sa trabaho. Grade 4 students ang tinuturuan niya. Agad akong lumapit at nakipagkamay sa kanya. Napansin ko na medyo malamig ang temperatura ng kanyang kamay pagkatapos ay ngumiti siya sa akin. Nasa paano nito ang isang basket na may laman ng mga garapon. Napangiti ako nang maamoy ko ang mabango at pamilyar na amoy galing doon. Hi. Nice to meet you. Hello. Nice to meet you din. Grade 2 students naman ang tuturuan ko. Nabanggit nga ni Sir Hector. Sorry na, amoy ko kasi. Buro tong dala mo? Oo. Gumagawa ako nito eh. Wow! Nagbibenta ka? Hindi. Kapag gumagawa ako, nagbibigay lang ako sa mga kamag-anak ko. Noong buhay pa ang parents ko, gumagawa sila niya at binibenta namin. Bigla ako tuloy na isang buro. Tagal ko na hindi nakatikim yan. Alam mo buro yan? Burong kanin. May isda rin tapos may mustasa at burong mangga. Wow! Pwede ba ako bumili? Nako, huwag mo nang bayaran. Bigyan na lang kita. Tikman mo. Kaya lang, kakaibang buro yan eh. Hindi lang siya puro alat at asim. Medyo manamis-namis din. Ah, talaga? Kakaiba yun ah. Sige nga, patikim ako ng mustasa. Kapag nagustuhan mo, gusto mong magbenta? Para may sideline at extra kita ka. Alam mo na, hindi gaanong kalakihan ng sweldo natin mga teacher. Talaga ba? Hayaan mo ako magbenta? Sa totoo lang, niisip ko na nga yan eh. Nag-uusap pa kaming tatlo nang may lumabas na isang lalaki sa bahay ni Hector. Hawig niya ito, pero mas mukha itong bata at mas gwapo at matikas ang pangangatawan. Ang estilo ng kanyang buhok ay gaya sa mga sundalo. Nang makita ako nito ay bigla itong natigilan at tumitig sa akin ng matagal. Kuya, alis na ako. Punta muna ako sa bayan. Sino siya? Si Luisa.
Siya na yung tenant dito sa bahay. Luisa, siya yung sinasabi ko sa'yo na kapatid ko, si Alex. Hi, Luisa. Hi, Alex. Total, pupunta ka na rin lang naman sa bayan. Samahan mo na si Luisa mamili. Sige, ba? Hindi ba nakakahiya? Hindi, Kailangan mo naman sana sa akin dahil magkapit-bahay naman tayo. Ay, sandali. Itong buro mo. Ay, oo nga pala. Sandali papasok ko lang to sa loob ng bahay. Habang nasa kotse kami ni Alex ay pareho kaming tahimik. Pinatapik-tapik niya ang hita at sinasabayan ng ritmo ng musika na tumutugtog. Ako naman, hindi mapakali sa kinauupuan dahil sobrang tahimik sa loob. Hanggang sa aksidente kaming nagkatinginan at pareho kaming natawa ng wala sa oras. Sorry, ang tahimik ko hindi ko kasi alam paano mag-umpisa ng conversation. Ayos lang. Ako rin naman Ang awkward, no? Sino palang kasama mong titira sa bahay? Wala, ako lang. Pamilya mo? 15 anyos pa lang ako, ulila na ako. Asawa? Boyfriend? Wala ako asawa. Boyfriend? Wala na. Siya nga dahilan kaya ako bumalik dito sa probinsya para makalayo. Nahuli ko kasi siya na may ibang babae. Tapos ayun, ayaw niya akong patahimikin. Laging gumagawa ng gulo kahit dun sa school na pinasukan ko sa Maynila. Napilitan tuloy ako mag-resign. Buti na lang nakita kami dun sa Maynila ni Ninang Letlet. Siyang tumulong sa akin na bumalik dito at makapagtrabaho. Si Raulo yung ex mo? Huwag kang mag-alala dito. Makapagbabagong buhay ka. Yun nga lang, may twist. Hindi sa tinatakot kita, ha? At huwag mo rin sana akong tawanan kasi dito May aswang? O paano mo nalaman? Hindi ba nabanggit ni Hector? Dito ako pinanganak sa probinsya na to pero nakatira kami dati sa baryo San Telmo. Nung bago mamatay sila nanay. Nababalitaan na namin na may aswang doon pero sinawalang bahala namin. Hanggang sa salakayan kamit namatay sila. Tapos yung kapatid ko nawala din ng gabing yon. May nagpatakas lang sa akin kaya nakaligtas ako. Matapos kong mailibing ang nanay tatay ko, 2 taon ako naghanap kay Ace pero di ko na siya nakita. Nung inalok ako ng tita na sumama sa kanya sa Maynila, pumayag ako at di na ako bumalik pa. Ganyan lang. Hanggang ngayon, hindi mo pa siya nahanap? Oo. Huminto na rin ako sa pag-asa na buhay pa siya. Ewan ko lang din, ha? Sabi naman ng iba, hindi naman daw totoo na pinamumugaran ng aswang ang baryo San Telmo. Si Nora? Taka doon yun Tingnan mo nga, nagtitinda pa ng buro. May asin yun na kinatatakutan ng aswang. Pero para makasigurado, magsasabit na din ako ng mga pangontra. Tama ka dyan. Kami rin merong nakasabi sa mga pinto ng bintana. Mabuti na makasiguro kaysa naman magsisi sa uli. Ikaw, sundalo ka ba? Oo. Nakita mo naman yung kampo malapit sa eskwelahan, di ba? Doon lang ako pumapasok. Ano nga pala ang bibilin mo? Medyo marami-rami Basta ibaba mo na lang ako dun sa mismong palengke. May abot lang ako sa superior ko tapos susunod ako para sabay na rin tayong umuwi. Nako, salamat Alex. Sana hindi ako makaabala. Hindi, ayos lang. Wala naman akong ibang gagawin ngayon Dahil dala ko rin naman ang ibang gamit ko mula sa Maynila, konti na lang ang mga binili ko gaya ng 2 electric fan at mga gamit sa banyo. Pati na rin mga groceries at ulam na ilalagay ko sa refrigerator. Nang sumapit ang gabi, muli ko na namang nakita sa labas ang pamilyar na dilim sa paligid. Narinig ang maingay na kuliglig at naramdaman ng malamig na hangin. Kasabay noon ay muling nanumbalik ang pamilyar na kilabot na inakala kong hindi ko na muling mararamdaman. Ang napabuntong hininga ako nang tumingin ako sa family picture namin na display ko doon sa sala. Ay, tama po bang bumalik ako dito? Ang totoo hindi ko alam kung bakit sa dami ng lugar dito sa Pilipinas ay dito ko naisipang lumipat. Sa halip na malungkot ay muli akong bumuntong hininga at tinaboy sa isip ko ang anumang negatibong nararamdaman ko.
Wala rin naman akong dapat ipag-alala dahil naglagay ako ng mga pangontra sa pinto, sa harap at sa likod ng bahay, maging sa bawat bintana. Tinulungan pa nga ako ni Alex kanina na maglagay ng mga yun. Matapos kong makapagpalit ng pantulog ay nahiga na rin ako dahil bukas ang unang araw ng klase ko. Hindi ako sigurado kung gaano katagal na akong nakakatulog. Basta naalimpungatan ako sa ingay na nagmula sa bubong. Ang malakas yun. Naglikha ng tunog na parang may tumalon doon. Ano yun? Mukhang eto na sila. Gumapang ang kilabot sa katawan ko nang marinig ang pamilyar na angil na yun. Hindi ko na kailangan makita pa. Alam ko na hindi hayop ang nasa taas, kundi isang aswang. Bumangon ako at kinuha sa ilalim ng kama ang buntot pagi. Naglagay din ako doon ng isang garapon ng asin at maging ang itak. Halos mapatalon ako sa gulat nang biglang may malakas na kumalabog sa bubong. Panginoon, kayo na po ang bahala sa akin. Hoy! Lumayas ka dyan! Nagulat ako nang makarinig ako ng sunod-sunod na putok ng baril. Ilang sandali pa ay narinig ko na lang ang aswang na tumalon pababa. Doon pa lang ako nakahinga ng maluwag. Maya-maya ay narinig ko na ang boses ni Alex sa may pinto habang kumakatok. Luisa? Luisa? Ayos ka lang ba? Nandiyan na! Alex, tuloy ka. Ayos ka lang? Ngayon oo, nawala na yung takot ko. Hindi ka pala dapat mag-isa dito. Sana pala kumuha ka ng kasama mo. Mukhang bini-welcome ka ng aswang. Oo nga eh. Alex, Oh, kuya. samahan mo na lang si Luisa dyan. Baka mamaya bumalik pa yung aswang. Sige. Luisa? Ayos lang ba sa'yo? Oo naman. Sino ba ako para tumanggi? Kahit dito na lang ako mahiga sa sala. Doon ka na sa kabilang kwarto. Pinalitan ko rin ng bagong punda yung unan doon tsaka bago rin yung kumot. Salamat. Ako nga dapat magpasalamat eh. Sige na. Magpahinga ka na. Ako na magsasarado ng pinto. Huwag ka mag-alala. Mapagkakatiwalaan mo ako. Wala akong gagawing masama sa'yo. Alam ko naman eh. Sige, dito na ako. Napangiti ako habang pinapanood ang mga bata na naglalaro at nagtatakbuhan sa school ground. Ang iba sa mga ito ay kilala na siya at panay ang bati sa kanya. Lunch break kaya may oras sa mga ito na maglaro. Isa na doon si Zoe, ang anak ni Hector. Isang linggo na ang lumipas nang magsimula ako sa pagtuturo. So far, so good naman. Bukod sa na-enjoy ko ang trabaho, hindi rin matawaran ang nabibigay na kapayapaan at panatag ng kalooban ang magandang view ng bundok na nasa likod lang ng school. Hi, Miss Moreno. Hi, Zoe. Anak, huwag takbo ng takbo. Hi, ma'am. Hi, sir. Kumusta naman ang isang linggo? Ayos naman, nag-enjoy ako dito. Napaka-laid back ng buhay. Hindi gaya sa Maynila na parang lagi nagmamadali mga tao. Makukulit ang mga bata pero wala, ganun talaga sila eh. May aswang pa ba na nanggugulo sa'yo sa gabi? Wala na. Pagkatapos ng unang gabi ko dito, di na naulit. Natakot yata kay Alex. Kapag nakaramdam ka ng takot, nagsabi ka lang para masamahan ka ni Alex. Nako, hindi na. May mga pangontra naman ako nakasabit nakakaya na sa kanya. Baka mamaya may girlfriend yun. Walang girlfriend yun, single yun. Maya-maya ay dumating si Nora kasama ang isa pang co-teacher ko na inabot sa akin ng pera. Nagsimula na rin pala ako magbenta ng mga gawang burong isda ni Nora. Masaya ako na kahit na hindi ganun kalaki ang kita, kahit paano ay nakakatulong pa rin sa mga gastusin ko sa bahay. Ay, thank you. Sana magustuhan mo. Si Norang gumawa niyan. Maraming salamat ha. Natutuwa si Lola na kumikita kami. Hindi na rin kasi kaya ng oras ko na magbenta kahit gustuhin ko. Bedridden kasi siya. Kapag umuwi ako galing dito, inaasikaso ko rin si Lola tapos pinapakain.
Kapag walang pasok, doon pa lang ako nakakagawa. Walang anuman. Ang importante, nagkakatulungan tayo. Gumawa nga ako ng karatula eh. Guro for sale. Isasapit ko sa gate. Habang nag-uusap kaming mga guro, napalingon kami nang bigla naming marinig ang isang ginang na halos naglulupasay sa kakaiyak. Ang kasama nitong babae at lalaki ay iyak din ng iyak habang kausap ang dalawang guro at ang aming principal kasama ang mga pulis. Lumingon ako kay Nora nang marinig ko ang mabigat at malalim nitong buntong hininga. Nanay ng grade 1 student na nawala kahapon. Napansin ng advisor na wala sa upuan niya yung bata kaya hinahanap. Nung mag-iisang oras na at hindi pa rin nila nahanap, pinatawag na sila. Ah, sila pala mga magulang. Sana makita nila ang anak nila. Sana nga. Dahil kadalasan ng mga bata nawawala dito, hindi na natatagpuan. Kagaya ni Ace. Sino? Ang kapatid ko na nawala nung gabing patayin ng mga aswang mga magulang ko. Oo nga pala. Nabanggit mo lang taga rito ka talaga. Ano ba ginagawa ng lokal na pamahalaan dito? Bakit hanggang ngayon nangyayari pa rin to? Ang buong akala ko sa paglipas ng panahon, matitigil ang ganitong pangyayari. Wala rin silang magawa, Luisa. Dahil ang pangunahin nilang sospek ay ang mga aswang sa Barrio San Telmo. Gaya natin. Takot din sila dahil ilang beses na nilang pinapasok yon. Lagi silang nadadaing ng aswang. Minsan 2 o 3 na lang silang makakabalik. Minsan napapatay silang lahat. Ang alam ko, 2 aswang daw ang karaniwang pumapatay. Pareho daw mabagsik. Yung isa pa nga daw ay parang lumpo pero napakabilis gumapang. Di ba sa Barrio San Telmo ka rin nakatira? Ang alam ko, di lahat ang naroon ay aswang. Oo, tama ka. Kami ng pamilya ko ay sa bungad lang nakatira. Ang mga pinaghihinalaan na aswang ay mga nakatira sa pusod ng gubat. Ngayon lang din naulit to. Siguro mga 1 buwan na bago ka dumating dito. Pangatlong bata na yung nawawala. Teka, malapit ang mag-bed. Mga bata, balik na sa classroom! Mabilis na lumipas ang mga araw. Higit 3 buwan na rin ako nanirahan dito sa probinsya. Unti-unti ay muli akong nasasanay sa buhay dito. Bahay, trabaho, bahay, trabaho. Ganun ang naging routine ko sa araw-araw. Kapag weekend naman ay abala ako sa gawaing bahay. Isang hapon, habang naglalakad ako pa uwi at napadaan sa may ilog, napangiti ako nang sumigaw ang ilan sa estudyante ko na pasakay sa bangka. Ang mga ito ay nakatira sa kabilang ibayo. Kailangan pa ng mga ito na sumakay ng bangka para lang makauwi. Kumuway pa ang mga ito at nagbabay sa akin kaya huminto ako saglit. Bye! Mag-iingat kayo pa uwi ha! Yung assignments nyo ha, huwag kakalimutan gawin sa bahay. Kumusta po, ma'am? Magandang hapon po. Mabuti naman. Mas maganda po kayo sa hapon. Natigilan ako nang humakbang palapit sa akin ng bangkero. Bahagya akong nakaramdam ng pagkailang nang umisi ito. Isang klase ng ngisi na nakakapangilabot at hindi ko gusto kung paano siya tumingin sa akin. Salamat po. Huwag mo na akong pinupo. Ako nga pala si Glenn. Nice to meet you po. Ako naman si... Luisa, tama? Noong unang araw mo pa lang dyan sa paaralan, ay nakita na kita. Labis na akong humanga sa kagandahan nyo. Kaya inalam ko ang pangalan mo. Ha? Sige po. Una na ako. Nakahinga ako ng maluwag nang makita ko si Alex na huminto at sakay ng motor nito. Kaya agad akong lumapit sa kanya. Tumingin siya sa akin at sa pamamagitan ng senyas ng kilay ko at bahagyang paglaki ng mata ay tila nakuha nito ang ibig kong sabihin. Luisa, anong ginagawa mo dito? Nagpaalam na ako sa mga bata. Pauwi ka na ba? Halika na, sabay ka na sa akin. Salamat. Sige, Mang Glenn. Una na ako.
makarating kami sa bahay ay agad akong bumaba mula sa motor. Ngumiti si Alex sa akin nang magkatinginan kami. Pagkatapos ay lumingin pa ito sa pinanggalingan namin at tinuro ang daan. Anong sabi sa'yo ni si Glenn? Nakipagkilala tapos medyo binola ako. Matagal na daw niyang inalam ang pangalan ko. Kapag nakita mo yun, lumayo ka doon. Huwag kang lalapit. May sira ba siya sa ulo? Ewan, pero ilan na yung mga nagre-reklamo dyan na babae. Binabastos daw sila. Minsan na, nareklamo pa yan dahil nahuling may binobosohan. Manyakis siyang ulol na yan eh. Di ko nga gusto kung paano siya tumingin sa akin para ako hinuhubaran. Ang sabi nila, may konting sira daw yung ulo niyan eh. Taga Barrio San Telmo yan. Nakakatakot yung mata niya. Ganito na lang. Total naman, pareho tayo ng oras ng uwi. Dadaan na lang kita araw-araw para isabay kita. Naku, hindi ba nakakahiya? Ito naman parang iba. Ayos lang yun. Kasi lagi na lang ako nag-aabala. Sinasamahan mo na nga ako minsan sa gabi kapag may umaaligid na aswang Masaya akong nakakatulong sa'yo. Basta huwag kang mahiya. Sige, ganito na lang. Magluluto ako mamaya ng gata na may sitaw at kalabasa na may hipon. Tapos magpiprito ako ng galunggong. Dito ka na sa bahay kumain. Wow! Sige. Sabi ng nanay ko, bawal daw tumangki sa grasya eh. Sige, hintayin kita mamaya. Malapit nang maluto ang ginataang gulay ko, nang mula sa labas ay makarinig ako ng boses na tinatawag ako habang kumakatok. Nagmamadali kong binitawan ng sandok at binuksan ang pinto. Parang tumalon ang puso ko nang salubungin ako ng magandang ngiti ni Alex. Bukod sa kayumanggi ito, matangkad at matikas ang pangangatawan. Napansin ko ang ganda ng mga mata nito. Parang palaging nangungusap. Bahagya ding matangos ang ilong at mapula ang mga labi na halatang hindi naninigarilyo. Pasok ka. Para sa'yo. Wow, bulaklak. Nag-abala ka pa. Salamat. Ang bag mo naman. Sandali lang ha. Konti na lang maluluto na to. Ano yung dala mong isa? Beer. Umiinom ka ba? Oo naman, occasionally. Wala naman pasok bukas Sakto, may mga chichirya ko dyan. Uy, may TV ka na. Oo, kumuha ako hulugan. Nababagot kasi ako dito lalo kapag walang pasok at tapos na ako sa ginagawa ko. Ligay ko tong mga beer sa loob ng ref, ha? Sige lang. Nagpresenta na si Alex na maghanda ng mesa. Kaya nang maluto ang gulay ay agad akong naghain. Pinaglagay niya pa ako ng pagkain sa pinggan ko at walang katapusang puri ang natanggap ko habang kumakain kami. Ang sarap talaga. Ngayon lang ulit ako nakatikim talaga ng maayos na luto. Sa bahay kasi, dalawa kaming barako ni Kuya. Kaya kung ano-ano na lang maluto namin, yun na yun. Si Suy nga, nasanay na lang Hayaan mo kapag nagluto ulit ako, bibigyan ko kayo. Kahit anong luto ko, may natitira talaga Palibasa, nag-iisa ako dito sa bahay. Nako, hindi ako tatanggi dyan. At tsak matutuwa si Kuya Hector. Uy, tikman mo tong burong mustasang gawa ni Nora, yung co-teacher ko. Sarap niyan. Ang sarap nga. Ang sarap din itong pritong galunggong. Bagay na bagay dito sa buro. Nang matapos kaming kumain ay nagpresenta si Alex na maghugas ng mga pinggan. Habang ako naman ay nilalagay sa vase sa mga bulaklak na dala nito. At hindi mawala ang ngiti ko habang nakatingin doon. Alam mo bang ikaw ang unang lalaki nagbigay sa akin ng bulaklak? Talaga? Yung ex mo? Ayaw niya. Sayang lang daw ang pera. Di ko naman daw ito makakain o mapapakinabangan kapag lanta na. Sira ulo din yung ex mo, ano? Kaya nga Kaya tuloy madalas naiingit ako nun sa mga babae na binibigyan ng bulaklak ng boyfriend nila. Hindi mo naman ako boyfriend. Pero ngayon, hindi ka na maiinggit. Kailan mo nga pala binili to? Kanina lang. Bumalik ulit ako sa bayan kanina pagkatapos kitang ihatid. Salamat ulit. Walang naman. Masaya ako at nagustuhan mo.
Habang nanonood kami ng TV ay umiinom kami ng beer. Pero wala sa pinapanood namin ang atensyon namin. Dahil habang nakapako ang mata sa TV ay iba ang pinag-uusapan namin. Hanggang sa makita ko ang mga peklat nito sa braso. Galing ba sa tama ng bala to? Oo. Nung nadistino ko sa Mindanao, napalaban ang grupo namin sa mga NPA. Isa yun sa mga naging tama ko. Isa? Ibig sabihin, marami pa? Gusto mong makita? Pwede ba? Bahagya akong napaatras sa gulat. Nang magubad ito ng t-shirt at tumambad sa harap ko, ang bakas ng pakikipaglaban nito. Mga bakas ng tama ng bala at saksak sa dibdib at likod. Hindi ako nakatiis at tinawakan ko yon. Pagkatapos ay inangat nito ang laylayan ng jogging pants na suot at saka ng binti nito ay nakita ko ang isang mahabang peklat doon. At hindi makapaniwala na napalingon ako sa kanya. Ang dami. Itong nasa paa mo, kailan nangyari to? 3 taon na nakakalipas. Nasabugan ng Granada. Ang kala ko nga puputulan ako ng pahe. Pabuti na lang naagapan ng mga doktor. Ayun nga no, hindi na ako pwedeng umakyat sa bundok. Kaya permanente na lang ako nandito sa kampo. Sa opisina at gumagawa ng clerical works. Okay na rin to kaysa naman putol ang paa at walang trabaho. Pero dahil sa nangyari yun, nakapagniwalay sa akin ang girlfriend ko ng panahon na yun. Akala niya yata tuluyan ako mapuputulan ng paa. Ibig sabihin, hindi ka niya totoong mahal. Yun din ang na-realize ko nung bandang huli. Hindi mo pa talaga oras na mawala sa mundo. Tsaka, at least nakita mo sa nangyari na yon kung sino totoong nagmamahal at nagmamalasakit sa iyo. Siguro may magandang plano pa talaga sa iyo ang Diyos. Tama ka. Dahil kung hindi kita makikilala. Oo nga. Nasabi ko na ba sa'yo na maganda ka? Hindi pa. Ngayon pa lang. So ayun nga. Ang ganda mo. Salamat. Halos sabay kaming tumingin sa pinto papuntang likod bahay nang may marinig kaming tunog na bumagsak ng mga kahoy. Nagkatinginan kami ni Alex. Ilang sandali pa ang nakalipas nang may marinig na naman kaming kumakaluskos at doon na siya tumayo. Agad nitong kinuha ang isang itak sa ilalim ng lababo na hindi ko alam na naroon. Pagkatapos dahan-dahan nitong binuksan ang pinto. Sino yan? May tao ba dyan? Muling lumingon sa akin si Alex nang walang sumagot. Lumabas ito sa likod bahay at naglakad-lakad. Hanggang sa may pusa na kulay puti ang biglang lumabas mula sa halamanan. Pusa lang pala. Kinabahan ako dun ah. Pumasok si Alex at muling sinarado ang pinto. Nilapag nito ang itak sa ibabaw ng kitchen counter at bumalik kami sa pwesto namin sa sala. Hindi pa man din nagiinit ang puwet namin sa pagkakaupo nang bigla kaming mapatayo sa gulat nang may malakas na kumatok sa pinto sa harap mula sa labas. Sa sobrang lakas ay parang gusto nitong gibain yun. Alex, ano yun? Dito ka lang. Titignan mo. Baka aswang yun, kumapalo ka pa. Huwag kang mag-alala. Kaya ko ang sarili ko. Kumuha ka ng maraming ising at ihanda mo. Oo. Mabilis akong tumakbo sa kwarto at kinuha ang isang garapon ng asin at ang isa pang itak na naroon din sa ilalim ng papag. Inangat ni Alex ang itak at inamba sabay hawak sa doorknob. Ako naman ay dumakot ng asin at hinanda iyon na ibato anumang oras. Parang sasabog ang dibdib ko sa kaba ng mga sandaling yun. Hanggang sa biglang buksan ni Alex ang pinto. Natigilan kami nang makitang wala doong tao o kahit aswang.
Sino yung kumatok? Titingnan ko. Dito ka lang. Sige, mag-iingat ka. Maingat na lumabas ng bahay si Alex. Nag-inspeksyon sa bakuran sa harap, maging sa labas. Pero wala kaming natagpo ang tao o kahit aswang. Sa halip na mapanatag ay lalo akong kinabahan. Hanggang sa bigla akong lumimon sa bintana sa kusina nang makita ang isang pamilyar na babaeng dumaan doon. Nailapag ko ang garapon ng asin at itak sa sahig nang makilala ko ito. Nay? Nanay? Anak! Luisa, anak! Nay! Nanay! Tulugan mo ako, anak! Nang mga sandaling iyon ay parang tuluyan akong nahipnotismo ng boses ni nanay. Wala na akong inisip na iba, kundi ang makita siyang muli matapos ang matagal na panahon. Ang mapuna ng labis na pangungulila ko sa mga magulang ko. Luisa, anak ko. Hindi ko na malaya na humahakbang na lang ako palapit sa pinto papunta sa likod bahay. Pagdating ko doon ay walang tigil ako sa kakaiyak na lumingon ng lumingon sa paligid. Pilit na hinahanap ng mata ko ang mga mukha ng mga magulang ko na ilang taon ko nang pinanabikan na makitang muli. Nay! Tay, nasan kayo? Bumalik na kayo pakiusap! Ayoko na mag-isa, Nay! Tay! Nay! Ang ngiti na puno ng pananabik sa mukha ko ay agad nawala nang ang inakala kong nanay ko ay walang iba kung hindi ang aswang. Hinila nito ang pinto at pabalibag nitong sinarado yun. Isang bagay na pinagtataka ko dahil parang sinasadyaan nito yun at alam na may sira ang pinto na kapag napalakas ang pagsara ay hindi na yun mabubuksan agad. Matinding kilabot ang naramdaman ko nang makita ko ang pamilyar na mukha ng isang demonyo. Paano ko makakalimutan, Madam Venus? Kamukhang kamukha nito ang aswang na pumatay sa mga magulang ko. Ang buong katawan nito ay parang tuklap ang mga balat at kita ang sariwang laman nito na may bahid ng dugo. Walang buhok at hindi ko magawang ilarawan ang sobrang pangit at malademonyo nitong mukha. Mahaba ang dila at matalas ang mahabang mga ngipin at kuko. Umatras ako nang humakbang ito palapit sa akin. Luisa! Tumakbo na! Halos tumalon ako sa gulat. Sabay takbo ng mabilis matapos nitong sumigaw. Agad ako hinabol ng aswang at mabilis niya ako naabutan. Nahablot niya ako sa buhok at agad akong binitbit sa bewang. Saka ako inilabas ng bakuran. Nagpumiglas ako at malakas na umiyak at sumigaw. Alex! Tulong! Wala silang magagawa kahit anong sulong mo. Iwan mo ako! Hanggang sa naalala ko ang asin na dinakot ko kanina at nailagay ko sa bulsa ng shorts ko. Agad kong kinuha yon at nagpumiglas ng husto. Saka ko hinilamos ang asin sa mukha nito. Dahil doon ay malakas sumigaw ang aswang. Kaya nabitawan ako nito. Agad akong tumakbo pabalik sa bahay. Nabuhayan ako ng loob nang makita kong parating si Alex na bakas sa mukha ang pag-aalala. Pero napalingon ulit ako nang makitang humahabol na naman ang aswang. Luisa! Dapa! Balikan mo ngayon! Klaro ka ng baka! Tinamaan ng 3 beses ang aswang at mabilis na tumakas papasok ng gubat. Hingal na hingal at hinang-hina ako na napaiyak nang sa wakas wala na ito. Mabilis akong dinuluhan ni Alex at binuhat pabalik ng bahay. Puno ng pag-aalala na inupo niya ako sa sofa na gawa sa kawayan. Pagkatapos ay nagmamadaling kubuhan ng tubig at pinainom ako. Na mga sandaling yon ay parang bumalik ang lahat ng trauma ko sa aswang. Pinaalala sa akin ang pangyayaring iyon ang gabi nang patayin nila ang mga magulang ko. Para akong nawala sa sarili ng mga oras na yun. Iyak lang ako ng iyak at kung ano-ano daw ang sinasabi ko kaya niyakap ako ni Alex ng mahigpit.
nila, Alex! Papatay nila ako gaya ng ginawa nila sa kanila! Huwag mo ko ibibigay! Hindi ka nila makukuha. Pangako yan. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Shh, kalma. Wala na ang aswang. Hindi ka nila masasaktan. Papunta na ako ng faculty room mula sa isang klase ko nang makasalubong ko si Hector. Agad itong umiti sa akin at tuminto nang makalapit na dala ang lesson plan, ballpen at lalagyan ng chalk at eraser. Mukhang papunta na ito sa susunod niyang klase. Nabalitaan ko nga pala yung nangyari nung isang gabi. Naikwento ni Alex. Oo nga eh. Buti na lang pala, nandun siya. Kung hindi, baka nakuha ka na ng aswang. Laking pasasalamat ko talaga na naroon siya. Kaya nga napag-uusapan namin na pagkatapos ng nangyari na yon, mas makakasiguro tayo na ligtas ka kapag may kasama ka sa bahay. Kahit na may mga pangontrang nakasabit sa pinto at bintana ng bahay mo, makakagawa sila ng paraan para pasukin ka. Salamat, Hector. Hindi niyo naman kailangan gawin to pero sobrang yung pag-aalaga niyo sa akin. Tinamaan yata sa iyo yung kapatid ko eh. Ito naman, baka mamaya nagmamalasakit lang yon. Sundalo siya, di ba? Sus, kaya pala may dalang bulaklak. Luisa, Oy! Nora, ano? Nasaan na yung order ko? yun nga eh. Hindi ko nadala kasi doon ako sa kabilang bayan galing, hindi sa bahay. Hindi ko nadala dahil mabigat yung mga garapon. Idadaan ko na dapat sa bahay mo kaso nagmamadali ako. Ganun ba? Di bali okay lang. Bukas pa naman ng tanghali dadaan yung customer ko eh. Sige, idadaan ko na lang bukas ng 10:00. Oy, sige. Dito na ako sa faculty. Naglalakad na ako papunta sa faculty room nang bigla akong matigilan matapos may mapansin na isang lalaking nakatayo sa labas ng school. Nakasunod siya ng tingin sa akin pagkatapos ay kumaway pa. Si Glenn. Ngumisi ito at nakaramdam ako ng takot kaya naman hindi ko siya pinansin. Mukhang type ka ni Glenn. Ha? Naku, di naman siguro. Ano ka? Lagi ka kayang tinatanong sa akin yan. Gusto mo ilakad kita? Ha? Sorry, di ko siya type. Tsaka may iba na rin ako nagugustuhan eh. Sige, dito na ako. Hindi ko na hinintay pa na sumagot ito at dumiretso na ako sa loob ng faculty. Habang nagpapahinga at naghahanda na rin para sa susunod na klase na tuturuan ko, bigla akong natigilan nang makarinig ako ng boses ng mga batang umiiyak, nag-uusap at kumakanta. Mga tinig na may dalang malamig na hangin at mula sa ilalim ng lupa. Saan galing yun? Napatayo ako sa gulat, kaya bumagsak ang silya na inuupuan ko kanina. Sabay lingon sa paligid. Normal at tila walang naririnig ang mga co-teachers ko na kakaiba. Nagtitinginan ng mga ito sa akin na puno ng pagtataka. Kay lakas ng kabog ng dibdib ko na para bang sasabog yun sa sobrang kaba. Ang sunod na namalayan ko ay naglalakad na lang ako palabas ng faculty room. Binagtas ko ang daan papunta sa likod at hindi ko alam kung bakit ako doon dinala ng mga paa ko. Diyos ko. Nang makarating ako sa likod, natulala na lang ako nang makita ko ang kaluluwa ng mga bata. Natakpan ko ang bibig ko nang makita na isa doon ang batang nawala kamakailan lang. Lahat ay may gilit sa leeg, butas ang tiyan at may mga pasa at sugat sa braso at binti. Hanggang sa mabaling kay Hector ang atensyon ko nang makitang kumahangos ito. Zoe! Zoe! Ano nangyayari sa'yo? Napaskwat ako ng upo nang makitang nakatulala si Zoe at hindi kumukurap habang nakatitig sa unahan. Doon kung saan nakatayo ang mga batang kaluluwa. Kinaway ko ang palad ko sa harap niya pero hindi ito kumurap man lang. Hanggang sa napatayo ako at umatras nang magsalita ito at narinig ang malalim na boses nito na gaya sa mga batang kaluluwa na yun. Hindi sila matahimik. Gusto na nilang umuwi pero di nila alam kung paano. Gusto nilang maglaro pero may kumuha sa kanila. Banga, madilim sa loob, masikip,
Mama? Papa? Mama? Papa? Uuwi na kami. Nasaan na po kayo? Mama? Papa? Zoe anak, gumising ka. Anong nangyayari sa kanya, Hector? Mamaya, ipapaliwanag ko sa'yo. Ay! Zoe! Nataranta kami nang bigla itong mawala ng malay. Agad naman nasalo ni Hector ang anak at kinarga. Mabilis akong sumunod, pero nang lumingon ako, bigla akong natigilan nang may mamataan akong isang pamilyar na muka sa karamihan ng mga espiritu ng mga bata. Ace! Bago sinarado ni Hector ang pinto ng kwarto ni Zoe, ay siniguro na muna niyang tulog ito. Matapos ang nangyari kahapon, kinagabihan ay nilagnat ng husto ang bata. Bakas sa mukha ng kapatid ni Alex ang labis na pag-aalala. Kumusta na siya? Bumaba na ulit ang lagnat niya. Kagabi, babataas ang temperature niya. Kaya pinatawag ko na si Doc. Mabuti na lang may doktor na malapit dito. Ano ba yan nangyari kay Zoe? Pinanganak siyang may special na abilidad na makakita ng mga espiritu. Kaluluwa, engkanto, kahit na aswang. Normal naman siyang bata pero kapag natulala na yan at hindi na kumukurap, gaya ng nangyari kahapon, ibig sabihin ay may nararamdaman at nakikita siya ng espiritu. Minsan nga, natatakot na lang kami ni Alex dyan. Naririnig namin nagsasalita at akala namin kausap ang isa sa kaibigan niya. Pero pagsilip namin, wala naman siyang kasama. Kapag tinatanong namin kung sinong kausap niya, ituturo niya lang kung saan yung espiritu. Minsan nga, bigla na lang yan maglalagay ng pagkain sa kung saan sa labas ng bakuran, tapos sasabihin niya para daw sa kaibigan niya. Saan niya nakuha yan? Sa nanay niya? Hindi. Normal ang asawa ko nung buhay pa siya. Wala rin naman sa aming may ganyan. Gusto ko maging normal siya hanggang lumaki siya. Hindi ko na alam minsan ang gagawin ko. Bakit hindi kayo magtanong sa albularyo? Naisip ko na rin yan pero kasi nagdadalawang isip ako eh. Kahit kailan kasi, hindi ako naniniwala sa kanila. Mukhang kailangan mo na lalo at kailangan ng anak mo. Eh ikaw, sabi mo may nakita ka rin. Oo. First time nangyari yun sa akin. Hindi ko rin maintindihan eh. Basta narinig ko na lang yung boses ng mga bata at parang silang nagilas sa akin papunta dun sa likod ng school. Alam mo yung, parang kusa nilang binuksan ng mata ko para makita sila. Hector, isa sa mga kaluluwang nakita ko ay ang huling estudyanteng nawawala. Patay na siya. At naroon din ang kapatid ko. Ha? Yung sinabi mong nawala nung gabing pinatay ng aswang ang mga magulang mo? Oo. Nadurog ang puso ko pero sa kabila nun, masaya ako dahil ngayon may closure na ako. Alam ko na kung nasan siya. Yun siguro ang dahilan kaya binalik ako ng Diyos dito. Masaya ako para sa'yo, Luisa. Ngayon, ang kailangan na lang ay mabigyan sila ng katarungan. Sana dumating na rin ang araw na yun. Sige, una na ako. Pupunta pa ako kay Nora eh. Kukunin ko yung order na buong isda at mangga na isa sa customer ko. Ha? Teka, sandali lang. Pupuntahan mo si Nora? Eh, sa Barrio San Telmo nakatira yun eh. Tsaka di ba ang usapan ninyo? Siya ang dadaan sa bahay ninyo? Oo nga. Pumunta sa bahay ng maaga yung customer ko. Nagbago yung schedule. Mas maaga niya kailangan. 9:00 ng umaga mamaya. Sabi naman ni Nora, dito lang sila sa bungad eh. Kahit na. Baka kung mapano ka. Lalo na't munti ka nang makuha ng aswang. Di naman siguro. Oh, umaga naman eh. Nako, paano ba to? May lagnat si Zoe. Hindi ko maiwan. Sasamahan sana kita dahil tiyak mag-aalala yung si Alex kapag nalaman niya to. Kayo naman masyado kayo nag-aalala sa akin. Si Nora naman yung pupuntahan ko. Promise, babalik agad ako. Sige, una na ako. Mula doon sa bahay nila Hector ay sumakay ako ng tricycle papunta sa Barrio San Telmo. Pero bago pa kami pumasok ay huminto ang driver sa harap ng arko. Ayaw daw nitong pumasok sa loob
At wala daw talagang pumapasok na sasakyan sa lugar na yon dahil sa takot sa mga aswang. Kaya wala akong nagawa kundi ang bumaba at naglakad. Pagpasok ko pa lang doon ay sinundan ako ng tingin ng mga ito. Ang ibang tingin ay may dalang kilabot. Ang iba ay may tingin na gulat at pagtataka. Kahit na naiilang ako ay dumiretso pa rin ako ng lakad at hinanap ang bahay na ayon sa description ni Nora. Ilang sandali pa, napahinto ako nang makita ang dati naming bahay. Nangilid ang luha ko, Madam Venus, dahil muli ko na namang naalala ang pamilya ko at ang masasayang alaala namin doon. Kumunot ang noo ko nang mula sa gilid ay may nakita akong pamilyar na mukha. Nora? Mang Oscar, pakalagay itong mga asin dyan sa likod. Narito na po. Nakahanda na rin ang gagamitin natin. Dahil wala namang bakod na nakapaligid sa bahay, ay dumiretso ako at lumapit. Sinundan ko si Nora. Dumaan ako sa gilid ng bahay at pumunta sa likod. Natigilan ako at kumunot ang noo ko nang makita ang mga naglalakihang banga na nakabuo ng 3/4 ng katawan sa lupa. Kung hindi ako nagkakamali, ay nasa 12 ang mga banga na nakabuon doon at sa gilid naman ay may 2 malalaking mesa. Nakapatong doon ng iba pang banga at malalaking palayok. Hanggang sa natakpan ko ang ilong ko nang umalingasaw ang mabaho at masangsang na amoy. May Napaatras ako sa gulat at sumandal sa poste ng bahay nang makita ang isang ulo ng matandang babae na nakalitaw sa pinto. Parang puro sugat ang katawan nito at nakakalbo na. Ang mukha nito ay parang matandang bruha na gaya ng napapanood ko minsan sa mga pelikula. Nang umisi ito ay lumitaw ang mga ngipin nitong sira at may mga itim sa gilid. May tao. Mabango ang tao. Luisa! Halika dito. Lumapit ka. Kilala kita. Doon lang ako napalingon ulit nang marinig ko si Nora. Halos madapa ito palapit sa akin at kitang-kita sa mukha ang gulat. Ang matandang lalaki naman na tinawag nitong Oscar ay nagmamadaling umalis. Natataranta siyang pumasok sa bahay at hinila ang matanda papasok. Saka muling lumabas at sinarado ang pinto. Anong ginagawa mo dito? Dito pala kayo nakatira? Oo, bakit? Ito ang dating bahay namin eh. Dito pinatay ng mga aswang ang mga magulang ko. Talaga? Halika, doon tayo mag-usap. Pasensya ka na kung pumunta ako dito nang walang pasabi. Kasi biglang napaaga yung pag-pick up ng customer ko sa order niya. 9:00 niya daw dadaanan kaya pumunta na ako dito. Ganun ba? Sige, kukunin ko lang. Dito ka na lang, hintayin mo ako dito. Nagmamadaling bumalik si Nora sa bahay. Nahigit ko ang hininga ko sa gulat nang makita na naman ang matanda. Nakasilip sa bintana at nakatitig sa akin. Maya-maya pa ay dumating si Nora na humahangos. Dala ang 3 buro. Ang bango. Ang bango ng tao. Gusto ko ng tao. Dugo. Dugo. Nora? Sino yung matanda kanina? Lola ko, pasensya ka na kung nagulat ka sa kanya. May dementia na kasi siya. Tapos hindi nakakatayo kaya ayun, pag-aapang-gapang lang sa loob. Ano nga pala yung malalaking banga na nakabaon sa lupa? Dami nun ah. Doon niyo ba iniimbak yung ginagawa yung buro? Ha? Oo, doon nga. Pwede patingin? Ha? Naku, wag! Ano kasi, matapang pa masyadong amoy noon. Baka masuka ka lang. Ganun ba? O sige, una na ako.
Ay, eto na pala yung bayan. Salamat. Naglakad ako palayo habang panay ang lingon ko. Nakita ko na patuloy akong sinundan ng tingin ng matanda hanggang sa bigla akong bumangga sa kung sino. Agad akong umatras nang makita si Mang Glenn, ang bangkero at palaging nakasunod ng tingin sa akin. Ay ganda. Kaya pala umaaliwalas dito sa baryo namin dahil nandito ka. Magandang umaga po, Mang Glenn. Sabi ko naman sa'yo eh. Glenn na lang. Naku, ang laki po ng agot ng edad nyo eh. Sige po, dito na ako. Hatid na kita. Hindi na po. Sige na. Ihatid na kita. Huwag niyo po ako hawakan, please. Luisa! Alex! Mabuti nandito ka na. Sakto dating mo dahil pauwi na ako. Halika na. Sumakay ka na. Sige o, Mang Glenn. Sinaktan ka ba niya o binastos? Hindi niya ako sinaktan. Pero sinubukan niya akong hawakan dito sa braso. Si Kuya Hector ba nagsabi sa'yo nandito ako? Oo. Nag-alala nga siya sa'yo. Buti na isipan ko umuwi dahil may nakakalimutan akong papeles. Sa susunod, huwag kang papasok mag-isa doon. Kung hindi mo ako mahintay, magpasama ka sa pinagkakatiwalaan mo. Oo. Pasensya na kung napag-alala ko kayo. Salamat. Wala yun. Mas malaga sa akin, iptas ka. Makalipas ang 2 linggo, sumapit ang kaarawan ko. Nagulat ako nang sorpresahin ako ng mga estudyante ko at kinantahan ako pagpasok ng classroom. May mga nagbigay pa nga ng mga handmade letters, drawings at art crafts sa akin. Kaya kahit wala na akong pamilya, parang kumpleto na rin ang okasyon na yun. Nang hapon na yun, naikwento sa akin ni Kuya Hector, naglalakad siya pabalik sa faculty room nang makita nito si Alex na parating na may dalang regalo at isang bungkus na bulaklak. Tol, mukhang seryoso na yan ah. Wala eh. Tinamaan ako. Unang kita ko palang, boom! Sa pool! Nga 3 points ako eh. Liligawan mo na? Oo. Okay na ba sa'yo? Buto ka ba sa kanya? Oo naman. Mabait yan si Luisa. Kita mo naman. Maganda pa. Pero yung ganda niya, hindi nakakasawa. Medyo maputi. Oh, tapos di ba gusto mo sa babae, yung haba ng buhok? Eh medyo lagpas sa balikat. Sana lang kuya. Gusto niya rin ako. Tol, magtiwala ka lang sa sarili mo, okay? Halika, sama ka sa akin. Nandun siya sa faculty. Sakto, break time niya. Nang mga sandaling iyon, habang nagkikwentuhan kami ng mga co-teachers ko at walang kaalam-alam na nasa labas na pala si Alex, medyo nakaramdam ako ng inis kay Nora dahil bida ito ng bida kay Mang Glenn sa akin. Mabait yun si Mang Glenn. Subukan mo lang magpaligaw. Nora, ayoko nga sa kanya. Hindi ako komportable lalo na kapag nasa paligid ko siya tsaka may edad na yun. Sa umpisa lang yan. Sige na kasi. Sandali nga, nagtataka ako sa iyo eh. Ba't mo ba pinagpipilitan si Mang Glenn sa akin? Alam ko reputasyon niya dito. May nakapagsabi na sa akin, may ilang babae na yung binastos dito. Hindi naman totoo yun. Tsaka di ba sabi ko sa iyo, may iba akong nagugustuhan? Ang kapatid ko ba yon? Teacher Nora, kaibigan at tenant ko si Luisa at kilala ko yung si Mang Glenn. Manyakis yun. Hindi ah. Nga pala, may bisita ka, Luisa. Tao po? Nandiyan ba yung magandang birthday girl? Nawala ang inis ko kay Nora nang lumingon ako at makita si Alex sa pinto. May dalang isang bungkus ng bulaklak at regalo. Nanunuksong tumingin sa akin si Hector at nakipag-high five ito kay Alex. Kaya naman tumayo ako at lumapit sa pinto. Wala ka bang pasok? Meron. Nagpaalam naman ako sa superior ko eh. Sabi ko pupuntahan ko lang yung pinakamagandang teacher dito. Ikaw talaga. Happy birthday, Luisa. Thank you.
Hindi mawala ang ngiti ko nang inabot niya sa akin ang mga dala nito. Kaya inulan kami ng tukso ng mga co-teachers ko, maliban kay Nora. Nahagip ng mata ko na pasimple itong lumabas sa kabilang pinto, dala ang baunan. Lisa, pwede ba akong formal manligaw sa'yo? Oo naman. Pwede. Talaga? Oo nga. Kiss! Kiss! Birthday naman eh. Kiss naman, oh. Kiss na, kiss. Kiss! Kiss. Lalo kaming kinansyawan ng mga kasama ko nang hinalikan ako ni Alex ng matagal sa pisngi at niyakap. Noon lang ulit ako naging masaya. Matapos ang pagkabigo ko sa pag-ibig na naging dahilan ng pag-uwi ko dito, hindi ko akalain na may Alex na darating sa buhay ko. Ang lalaking minsan ang nagligtas at naglagay sa kanyang buhay sa peligro, mailigtas lang ako. Binata na ulit ang kapatid ko. Boto ko sa iyo, Luisa. Si Teacher Hector talaga, oh. Sige, balik na ako sa kampo. Sunduin na lang kita mamaya. Okay. Matapos bumalik ni Alex sa kampo, ako naman ay pumunta na sa susunod kong klase. Habang nagtuturo ako mula sa loob ng classroom, ay nakita ko na dumaan si Nora. Dala na naman ang mga baunan na bitbit niya kanina. Makalipas ang higit 30 minutes nang matapos ang klase ko at saktong break time ng mga bata, ngumiti ako nang makitang nakangiting lumapit sa akin si Zoe habang nasa likod ang kamay nito. Teacher Luisa, happy birthday po. Thank you. Natigilan ako nang ilabas ni Zoe ang tinatago nito sa likod at binigay sa akin ng isang kulay puting stuffed toy na aso na may kulay blue na ribbon sa leeg. Nangilid ang luha ko dahil ang kamukha nun ay ang stuffed toy na paborito ko noong bata pa ako. Sabi po niya, ibigay ko to sa'yo. Niya? Sino? Si Ace po. Kapatid niyo daw po siya eh. Madam Venus, kinalabutan ako nang marinig ko ang pangalan ng kapatid ko. Lalo na nang ituro sa akin ni Zoe ang daan papunta sa likod ng school kung saan maraming mga puno at papasok sa gubat. Mabilis akong tumakbo kasunod si Zoe. Tuluyan akong naiyak nang makita ko si Ace. Nakangiti at kumakaway sa akin habang naglalakad palayo. Ace. Ace, sorry. Sorry kung tumigil ako sa paghahanap sa'yo. Pero nandito na si ate. Hindi na ulit kita iiwan. Okay lang daw. Di naman siya galit sa'yo dahil malapit mo na daw siyang mahanap. Ha? Malapit na? Saan? Kailan? Hindi na sinagot ni Zoe ang tanong ko at tumawa ito sa katumakbo palayo. Natikilan ako at nasundan lang siya ng tingin. Gumaan ang pakiramdam ko lalo dahil para na rin sinabi ni Ace na naghihintay lang siya sa akin at ngayon ay tuluyan na siyang matatahimik. Pabalik na sana ako nang paglingon ay may namataan akong pamilyar na figura sa likod ng puno. Si Nora. Nakaupo sa sulok at nakatalikod mula sa akin habang kumakain. Nora? Sino yan? Luisa? Ako nga. May problema ba? Ba't ka dyan kumakain? Wala. Sige. Nora, sandali! Ano gagawin mo dyan? Susundan ko sana si Nora dahil bigla itong tumakbo papasok sa masukal na kakahuyan. Nang may biglang humablot sa braso ko. Bigla akong lumayo at bahagya itong naitulak nang makita ko si Mang Glenn. Nakangisi na naman na parang manyak. At kung tingnan ako ay para akong huhubaran sa isip nito.
Hayaan mo si Ma'am Nora. Babalik din yan. Sige ho, dito na ako. May klase pa ako eh. Ma'am Luisa! Ma'am! Dalawin kita mamaya ha! Dahil sa mahigpit na pagbabantay ng mga pulis at sundalo sa lahat ng pampublikong lugar, nahinto ang pagkawala ng mga bata. Maging sa gabi ay may mga rumorondang sundalo at pulis sa bawat baryo para naman hindi na makapaminsala ang mga aswang. Alas 5 ng hapon, halos kadarating ko lang sa bahay at katatapos ko lang sa paghugas ng pinagkainan ko kaninang tanghali. Nagpahinga muna ako sandali bago sinimulan ang paghahanda ng espesyal na hapunan na iluluto ko. Dahil birthday ko, nangako si Alex na sasabayan ako sa pagkain. Kinailangan lang nitong bumalik sa kampo pagkahatid sa akin dahil may meeting lang ito sandali. Pasado alas 7 na nang matapos kong iluto ang kanin at ang paborito nitong fried chicken at naggisa lang ako ng konting gulay. Habang naghihintay ako sa pagdating ni Alex, ay nagdesisyon muna akong maligo. Nung matapos kong magsabon ng katawan at mag-shampoo, bigla akong napahinto na may narinig akong tunog ng paghinga. Ano yun? Binuksan ko ang pinto ng banyo at sumilip. Pero wala namang tao doon. Hanggang sa napatingala ako sa bintana. Nanlaki ang mga mata ko, sabay hablot ng tuwalya at takip sa katawan ko. Matapos yun ay sumigaw ako ng malakas at tumakbo palabas ng banyo. Tulong! Manyakis! Dahil doon sa sulok ng bintana ay may nakita akong dalawang mata na sinisilipan ako. Kasunod nito ay narinig ko na lang na may mga kahoy na bumagsak mula sa likod bahay. Kinabahan ako nang makita ko na may lalaking dumaan sa bintana sa gilid ng bahay. Halos mapatalon ako sa gulat nang marinig ko ang malakas na kalabog na mula sa pinto sa harap. Buksan mo to, ma'am! May sasabihin lang ako. Umalis ka na! Kung hindi, pakukulong talaga kita! Buksan mo sabi to eh! Ano ba kailangan mo sa akin? Bakit ayaw mo ako tigilan? Kapag pinapasok mo, sasabihin ko sa'yo! Nataranta ako at mabilis na binuksan ang bintana sa kabilang gilid ng bahay. Naalala ko na magkatapat ang bintana sa kusina namin nila Hector. Ngunit sa kasamaang palad, wala akong nakitang tao sa kusina. Pero nagbakasakali pa rin ako habang patuloy na sinisira ni Glenn ang pinto sa harap. Hector! Alex, tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Napasigaw ako muli ng malakas. Nang paglingon ko ay nakita kong binuksan ito ang sliding window sa bakanting kwarto. Sasampa na sana ako sa bintana para lumabas nang mabilis ako nitong nasunggaban sa bewang at hinila palayo. Matapos yun ay dinala ko sa kama at hinagis doon. Saka ako sinakyan sa ibabaw. Sinabi ko naman sa'yo eh. May sasabihin lang ako. Bakit ka ba umiiwas? Gusto ko lang na mag-usap tayo. Pakiusap mo, Glenn! Huwag niyo po ako sasaktan! Yan, ganyan nga. Kung pinaulakan mo na sana ako nun pa, hindi tayo abot sa ganito. Ano ba talaga kailangan mo? Wag! Huwag ka maingay. Ano bang inaarte mo ha? Di ba gusto mo rin ako? Sinabi ni Ma'am Nora sa akin na gusto mo rin ako at siya mismo ang nagpapunta sa akin dito. Naghihintay ka raw. Pasensya ka naman kung hindi ko na napigilan ang sarili ko. Matagal na kitang kursunada eh. Hindi kita gusto! Wala ako sinasabi na gusto kita! Iwas na iwas nga ako sa'yo dahil sa simula pa lang wala na akong tiwala sa'yo! Ang tama nga kutog ko dahil demonyo ka! Talagang demonyo ako. Nanlaki ang mga mata ko nang iamba nito ang isang kamay nito na may mahaba at matulis na kuko. Kasunod ay ang unti-unting pagbabago ng boses at ang mga mata nito na nagiging kulay ng dugo. Hindi kita papatayin. Basta ibigay mo lang ang gusto ko. Gusto ko lang makita at itamaan ng konti ang katawan mo. Ang dami ko naman.
Matapos nito biglang hilahin ng tuwalyang nakatapi sa katawan ko, ay bigla nitong inamba ang dulo ng kuko sa leeg ko. Nanginginig ako sa takot habang titig na tinig ito ng puno ng pagnanasa sa katawan ko. Lalo akong naalarma na magsimula itong kalasin ng sinturon niya. Wag kang Glenn! Maawa ka! Maawa ka! Ganun na lang ang gulat at hilakbot na naramdaman ko nang biglang magbago ang anyo nito. Lalo akong nagwala at nagpumiglas nang maging aswang si Mang Glenn. Ang aswang na sumalakay sa akin at nagtangka akong kunin. Ikaw ang aswang! Tumahimik ka sabi. Pagkatapos ko sa'yo, sasama ka sa akin. Hoy! Demonyo! Dito! Papatayin ka ng hayop ka! Hindi ko alam kung ilang beses tinamaan si Mang Glenn, pero mabilis itong nakatalon palabas ng bintana. Pinabol ito ni Alex hanggang sa labas at sunod-sunod ko pang narinig ang ilang pagputok ng baril. Nanginginig ako sa takot at napahagulgol ako sa pag-iyak na mabilis akong bumangon at sumiksik sa sulok habang tinatakpan ang katawan ko. Mamadali akong bumaba ng papag at takot na yumakap sa kanya habang walang tigil akong umiiyak. Luisa, Alex! tumawag na ng mga pulis si Kuya. Dahil sa nangyari ay hindi ako pinapasok ni Alex kinabukasan. Hindi rin siya pumasok at binantayan ako. Kagabi ay hindi rin niya ako iniwan dahil nagigising ako sa kalagitnaan ng pagtulog na umiiyak sa takot dahil sa panaginip ko kay Mang Glenn. Tinabihan niya ako sa kama at niyakap. Doon pa lang ako nakatulog ng mahimbing at ng maayos. Luisa, luto na ang ulam. Kumain na tayo. Wala akong gana. Sige na. Kailangan mong kumain kung hindi manghihina ka niyan. Paano mo malalabanan yung demonyong yon kung hindi ka kakain at magpapalakas? Sige na. Bumangon ka na. Hindi ko alam kung paano ako lalabas. Nahihiya ako. Natatakot ako. Paano kung nandun siya sa school? Wanted na yun ngayon. Hindi na yung makakalapit sa'yo. Alex, thank you ha. Kung hindi ka dumating, baka bago ka dumating, baka nagayasan na niya ako. Hindi mo kailangan magpasalamat. Tungkulin ko yun. Mas malaga sa akin na hindi ka nasaktan. Ang pinagtataka ko, bakit nagsinungaling yung Nora na yun doon sa manyakis niya? Napapansin ko nito mga huling araw. Lagi niya ako pinagtutulakan kay Mang Glenn. Sinabi ko naman sa kanya na ayoko doon. Mas mabuti pa na lumayo ka sa tao yun mula ngayon. Huwag ka na magbenta ng mga burong isda niya. Marami ka pa namang pwedeng gawin sa den eh. O kaya, tutulungan ka namin. Ituturo namin sa'yo ni Kuya yung recipe ni tatay ng buro. Talaga? Salamat. Napaka-supportive mo naman. Basta naman kung saan ka masaya, susuportahan kita. Lumipas ang maghapon. Sa halip na magmukmuk ako ay lumabas kami ni Alex at dinala niya ako sa kabilang bayan. Sa madaling salita, nag-date kami. Kumain sa labas, nanood ng sine at tumambay sa tabing dagat na malapit lang sa baryo namin. Alas 4:30 ng hapon nang makauwi kami. Palapit pa lang kami ni Alex sa bahay sakay ng motor nito nang mamataan ko si Nora. Nakatayo at naghihintay sa labas ng bahay. Luisa, buti nandito ka na. Eto, may dala akong bagong burong. Masarap yan. Anong ginagawa mo dito? Aha? Eto, burong isda. Nag-deliver ako nito. Huwag mo na rin palang bayaran. Benta mo para may kita ka.
Inabot nito sa akin ang garapon. Hindi ko pa man din nabubuksan pero agad umalingasaw ang mabahong amoy mula dito. Hindi ko eksaktong maipaliwanag. Para yung nabubulok na mas masahol pa sa amoy ng patay na daga at maasim. Nakakasukan na napaatras kami ni Alex. Nang iabot ni Nora ang garapon ay hindi ko kinuha yun pero agad nagsalubong ang kilay ko nang makita ang mga uod na gumagapang sa loob. Dahil doon ay tuluyan na akong naduwal. Ilayo mo nga yan. Gusto mo pang ipakain niya kay Luisa. Masarap to, Luisa. Jack na magugustuhan mo. Napabaliw ka na talaga. Gusto mong ipakain kay Luisa yan eh. Ayan oh, ang daming uuna gumagapag. Ano ka ba? Umalis ka na. Mula ngayon, hindi na ako magbebenta ng kahit anong produkto mo. Huwag mo na rin akong kausapin at lumayo ka sa akin. Ha? Bakit naman? Nagmamaang-maangan ka pa? Ikaw ang nagpapunta dito kay Mang Glenn kagabi. Nagsinungaling ka sa kanya at sinabi mo may gusto ako sa kanya. Ah, yun ba? Wala ba? Ang akala ko kasi meron, pero nagpapakipot ka lang. Nasisira na bang ulo mo? Kahit kailan hindi ako nagpakita ng motibo sa kanya. Sa simula pa lang sinasabi ko naman sa'yo na ayoko sa kanya. Ba't mo ba pinipilit? Bakit ka ba nagagalit? Eh, tumutulong lang naman ako sa'yo. Pwes hindi ka nakakatulong at hindi ko kailangan ng tulong mo. Pinasok niya ako sa bahay at muntik na akong gasain dahil dyan sa pagsisinungaling mo. Luisa, eto naman, wala namang nangyari. Palagpasin mo na. Ano ka ba? Teacher ka pa naman tapos ganyan ang sasabihin mo? Teka nga. Kaano-ano mo ba yung Glenn na yon? At sulsul ka ng sulsul kay Luisa doon? Ayun, gusto mo pang palagpasin ni Luisa? Umalis ka na dito! Nang gabing iyon ay doon ako namalagi sa bahay nila Alex at kumain kaming lahat ng hapunan dala ang pasalubong namin na pagkain. Masaya akong nakipaglaro kay Zoe. Pagkatapos ay tinuruan ko siya sa kanyang mga assignments. Pasado 9:00 ng gabi, habang nasa kusina kami at nagkikwentuhan, ang magkapatid ay umiinom ng beer at si Zoe ay natutulog na. Binalita ni Hector ang nangyari sa school at kay Nora habang wala ako. Nakarating na sa mga kasama nating teachers yung nangyari sa'yo. Pati yung involvement ni Nora. Ayun, halos walang pumapansin sa kanya, lahat galit. Hindi pa rin ako makapaniwala ipapahamak niya ako ng ganun. Hindi ba kayo nawiwirduhan dyan sa Nora yan? Medyo nga. Lalo nang pumunta ako sa bahay nila. Grabe yung amoy sa paligid. Kaya ng amoy ng dala niya kaninang buro. Tapos nakita ko rin siya isang beses nakupo sa lupa sa ilalim ng punot na katalikod. Kumakain yata yun eh. Nung lalapitan ko na, biglang tumakbo papasok ng gubat. Naku, ganun talaga yun. Kahit kami nagtataka niyan, hindi na lang namin pinapansin. Minsan nga, ang baho ng damit niya, parang amoy bangkay. Papa! Oh, anak, bakit nagising ka? Nandyan siya, Papa! Sino? Nandyan yung aswang! Ano? Kuya, ang baril! Bilis! Mabilis kong kinuha si Zoe at niyakap siya. Habang si Hector ay kinuha ang 2 baril at binigay kay Alex yung isa. Naghari ang katahimikan. Naririnig ko ang malakas na kabog ng dibdib ko. Ilang sandali pa, nagulat kaming lahat nang mula sa di kalayuan ay may narinig kaming angil ng aswang. Kasunod ang sigaw ng babae. Yung babae! Naku! Baka kung ano na nangyari sa kanya! Dito lang kayo. Luisa, huwag kayong lalabas si Sue. Hahanapin ko yung babae. Samahan na kita. Mag-iingat kayo! Ilak niyo yan! Agad lumabas ang 2 at sinarado ang pinto. Nagmadali akong lumapit doon at nilak yun. Pati ang pinto papuntang likod bahay at mga bintana ay dinoble check ko at siniguradong nakakandado. Maya-maya ay biglang hinila ni Zoe ang damit ko. Teacher, yung aswang! Bakit? Anong meron? Wala siya sa labas. Nandito po. Nagtago siya kanina sa ilalim ng papag. Ano? Nandun po sa loob ng room ko. Gusto niya tayong kunin. Ayun siya, oh.
Agad ako napasigaw, kasabay ng pagbalot sa akin ng matinding takot nang makita kong muli ang mukha ng aswang. Mabilis akong tumakbo papunta sa pinto at nataranta na inalis ang lock hanggang sa napasigaw na rin si Zoe. Nang lumingon ito at makitang palapit na ang aswang. Teacher! Nandiyan na siya! Papa! Tito Alex! Alex! Nandito yung aswang! Takbo, Zoe! Tumakbo ka na, bilis! Hindi niyo ko kayang pabagsakin! Pagkatapos niya akong mahablot sa buhok ay nagawa akong ihagis nito at tumama ako sa mesa. Nang makalapit sa akin ng aswang, ay nadampot ko ang isang bote ng beer at malakas yung pinukpok sa ulo. Wala kang magagawa, Luisa. Ikaw ang gusto ng matanda. Ikaw at ang batang yun. Kaya sasama kayo sa akin. Pero bago ka pakinabangan ng matandang aswang yun, ako muna ang titikim sa'yo. Wala ka isasama kahit sino sa amin! Mas lalong hindi mo ako matitikman! Dahil... Demonyo ka! Patayin kita! Luisa! Isang malakas na sipa ang tinanggap ng aswang mula kay Alex. Pero agad itong nakabawi at sinugod siya. Saka bumagsak ang dalawa sa sahig. Nang subukang kalmutin ang aswang sa mukha nito at kagatin sa leeg, mabilis nakaiwas si Alex at napigilan ng kamay nito. Matapos yun, ay tinuhod nito ng malakas ang aswang. Demonyo ka! Lumayas ka sa pamamahay ko! Mabilis na tumakbo papuntang likod bahay ang aswang. Bumangon si Alex at tumatakbong hinabol ng dalawa ang aswang. Ilang sandali pa ay bumalik ang magkapatid na humihingal sa pagod. Tumakbo si Zoe sa daddy niya at ako naman kay Alex. Ayos ka lang ba? Oo! Kinabukasan, lakas loob akong pumasok sa trabaho. Sinalubong ako ng simpatsya at suporta ng mga kasama kong guro. Maliban na lang kay Nora. Hindi ko siya pinansin sa una pa lang kahit na buong araw kong ramdamang bagsik at talim niyang tingin sa akin. Hanggang isang hapon, pauwi na ang lahat nang biglang nagkagulo at magpanik ang isang teacher at sinabing may nawawalang dalawang bata. Nagdoble ang takot ko nang malaman na isa si Zoe sa mga ito. Ang anak ko! Nasaan ang anak ko? Hahanapin natin siya! Tumawag na sila agad ng mga pulis! Luisa, hindi pwedeng mawala sa akin si Zoe. Siya na lang natitirang alaala sa akin na namayapang asawa ko. Mahahanap natin siya, Hector! Maya-maya ay dumating na nga ang mga pulis at ilang sundalo. Kabilang na doon si Alex na bakas din sa mukha ang pag-aalala. Naghalughog kami sa buong paligid ng school. Ang ibang mga pulis at sundalo, pinasok pa ang masukal na kakahuyan. Alex, anong balita? May nakita ba kayo kahit palatandaan kung nasaan si Zoe? Wala pa kuya eh. Huwag ka mag-alala. Hindi ako hihinto hanggat hindi ko nakikita si Zoe. Hector, patuloy lang tayo magdasal, ha? May awa ang Diyos. Sa gitna ng paghahanap ng lahat kay Zoe at saka klase nito, napalingon ako sa bandang dulo ng school ground nang mula sa likod ay lumabas si Nora. Wala sa ayos ang buhok at gusot ang damit. May mga bahid ng lupa sa laylayan ng pantalon nito at sa likod na parabang nahiga ito sa basang lupa. Pagkatapos ay natarantad na naglakad habang palayang lingon sa paligid. Nora, Bakit? nawawala si Zoe. At yung best friend niya si Cheche. Nakita mo ba sila? Hindi eh. Saan ka galing? Kanina pa nagsimula ang klase mo, di ba? Yung mga bata kanina pa naghihintay sa loob. May inasikaso lang ako. May pinuntahan ako saglit na gustong bumili ng burong isda. Ano? Oo, ganun nga.
hindi ka na daw kasi nagbebenta kaya dumirekta na siya sa akin. Alam mong oras ng trabaho, inuna mo yon? Alam mo naman na may klase ka. Kanina ka pa rin hinahanap ni principal. Tagasan ba yung pinuntahan mo? Nakita kita galing ka dun sa likod, sa kakahuyan. Tsaka bakit ang dumi ng likod mo? Nadulas ako! Bakit ba kayo tanong ng tanong? Hoy! May nawawalang 2 bata dito. Mga estudyante nyo. Natural lang na tanungin ka. Wala akong alam. Hindi ko sila nakita. Hanggang sa nagulat kaming lahat ng magkagulo ang ilang guro, pati na rin ang mga pulis. Nabuhayan kami ng loob nang sabihin na nakita na ang isa sa 2 bata. Mabilis kaming tumakbo at gano'n na lang ang hinga namin ng maluwag nang makita si Zoe. Ligtas, walang kahit isang sugat, pero dilat ang mata nito at tulala. Wala sa sarili. Anak, salamat sa Diyos at ligtas ka. Saan ka nang galing, ha? Alalang-alala ako sa'yo. Zoe, sabihin mo ang totoo kay Tito Alex. May kumuha ba sa'yo? Banga, Ano? Anong pa nga? banga, aswang, may matanda. Pinapakain nila yung matanda ng mga bata. Nasa loob ng banga. Aswang, aswang sila. Kumakain ng bata. Anong ibig mo sabihin? Sa halip na magsalita ay lumakad ito, kaya sinundan namin siya. Hanggang sa huminto ito sa harap ni Nora na ng mga sandaling iyon ay kausap ng isang pulis. Nagtatakang tumingin ito kay Zoe pagkatapos ay sa amin. Zoe? Aswang! Aswang ka! Aswang na hindi nagbabagong anyo. Kumakain ka ng bata. Nandun sa banga mga bata. Isa kang aswang. May matanda. Aswang ka! Mga aswang kayo! Hindi. Hindi ako aswang. Hindi. Wala akong kinalaman dyan. Wala. Zoe, gumising ka. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Doon biglang kumurap ang bata at lumingon sa akin. Nawalan ito ng balanse na para bang nahilo. Mabuti na lang at agad ko siyang nasalo. Matapos yun ay tinuro nito si Nora na ngayon ay hawak na ng mga pulis. Teacher, kinuha niya si Cheche. Yung isang lalaki. Bangka. Yung lalaki sa bangka. Kapatid mo siya. Sinundan ko sila. Nakita ko yung mga bata nasa loob ng banga. Sila ang nangunguha ng mga bata. Lalaki sa bangka. Si Mang Glenn? Kapatid ka ni Mang Glenn? Kaya pala. Hindi. Hindi totoo yan. Sinungaling kang bata ka. Hindi totoo yan. Ayop ka! Anong klaseng demonyo kayo? Napakahayop mo! Paano mo naaatin na araw-araw kang pumapasok nakikita mo mga bata? Ginagalang at nirespeto ka nila. Tapos ikaw, ang tingin mo sa kanila pagkain? Nasaan ang konsensya mo? Kailangan naming mabuhay ng matagal. Lalo na ng lola ko. Kailangan namin ng laman ng musmus para tumagal ang buhay namin. Nasisiraan ka na ng ulo! Mabubulok ka ngayon sa kulungan! Zoe! Hector! Nawalan na naman siya ng malay! Ako nang bahala kay Zoe. Jack na iririda ang bahay ni Nora. Sasama ako! Huwag na. Huwag na, Luisa. Baka magkagulo lang eh. Alam ko kung saan ang bahay nila. At kabisado ko doon sa lugar na yon. Dahil ang bahay na tinitira ni Nora. Doon kami dati nakatira bago patay ng aswang ang pamilya ko. O sige. Pero huwag kang aalis sa tabi ko. Nang hapon na yon ay dinala sa presinto si Nora. Sumama ako para magbigay ng mga impormasyon sa mga napansin kong kakaibang kilos niya sa school. Nang umayos ang pakiramdam ni Zoe, ay sumunod silang mag-ama sa presinto. Doon ay naisiwalat na ang lahat. May ugali daw si Mang Glenn na kapag may natipuhan na babae, ay hindi nito titigilan at sadyang manyakis ito na kinukonsenti ni Nora. Dahil matapos daw nitong gahasain ng babae, ay pinapatay nila at kinakain ng katawan nito. Tama ang sinabi ni Zoe. Aswang din si Nora. Hindi lang ito nagbabago ng anyo, pero kumakain siya ng laman ng tao. Partikular na ng mga batang kinukuha nila. Nakuha sa gamit nito ang baona na may laman na pinaghinalaang kilaw na laman ng tao. Habang iniimbestigahan si Nora sa presinto,
kasama ang mga pulis at si Alex. Nagmadali kaming pinuntahan ang bahay ni Nora para mailigtas ang kaibigan ni Zoe. Pasado alas 5 na. Maya-maya kakagat ng dilim. Delikado na. Lalo at hindi tao ang mga ito. Eto, kunin mo. Para sa iyo tong patalim na to. Paano kung kailanganin mo? Basta may baril ako. Ayos na yun. Hawakan mo yan. Para may pangdepensa ka sakaling magkagulo. Sige. Pero hanggat mari, huwag kang aalis sa tabi ko. Mabilis na lumapit ang mga pulis sa bahay nila Nora. Nang makarating sila doon, tumambad sa amin ang isang bangkay ng matandang lalaki. Nakahiga sa lupa sa tabi ng mga naglalakihang banga na nakabaon doon. Wakwak ang tiyan at naaagnas na. Ang katawan nito ay pinagpepiestahan ng mga langaw at uod. Agad kong nakilala ito. Ang lalaking nakita ko noong unang beses akong pumunta dito na tinawag nitong Mang Oscar. Katulong ni Nora habang gumagawa ng buro. Inisa-isa ng mga pulis ang banga at binuksan yun. Doon umalingasaw ang nakakasulasok na mabahong amoy. At nasa loob ng banga ay ang kalunos-lunos na sinapit ng mga bata. Bali-bali ang mga katawan at nakasilid doon. Ang iba sa kanila, kulang na ang mga parte ng katawan. Ang mga bata sa loob, nakababad sa tubig at bugo na parang pinepreserba ang mga ito. At sa kabutihang palad, ligtas na natagpuan ng mga pulis si Cheche na nakatakbo at nakapagtago mula sa mga aswang. Sadya silang gumagawa ng mga buro para pagtakpan ang krimen nila. Hindi ka talaga maghihinala kapag hindi mo naamoy. Hindi akalain ng mga tao na may mga bata sa loob ng banga na yun dahil iisipin nila mga ginagawa nilang burong isda ang laman nun. Yung mga binibenta mong mga burong isda at yung kinain mo, wala kang nalasahan naamoy na kakaiba. Bukod dun sa huling binibigay niya sa akin nung magkasama tayo, wala naman. Totoong burong isda yun. Pero yung huli na napakabaho ng amoy, tiyak na tao na yun. Mabuting na lang hindi ko tinanggap. Teka, papasukin ko yung bahay. Tao po! Tao po! Yung lola nilang nandyan. Ingat kayo. Aswang din siya. Tao po! Patayin ko kayo. Nang buksan ni Alex ang pinto, nagulat na lang kami at mabilis akong napatakbo pabalik nang biglang bumungad sa amin ang lola ni Nora na nasaan yung aswang na. Hindi ito nakakalakad, pero sa kabila ng katandaan at pagiging lumpo, nagawa nitong talunan si Alex kaya napahiga siya at nabitawan ng baril. Umalis! Demonyo ka! Magkakasunod na suntok sa mukha ang binigay ni Alex sa aswang. Nang magtangka itong kagatin siya sa balikat, ay mabilis niyang napigilan ang mukha nito, sabay suntok ulit sa tagiliran. Maya-maya ay may dalawang magkasunod na putok ang tumama sa aswang nang barilin ito ng pulis. Galit na lumingon ang aswang sa bumaril sa kanya. Agad akong gumapang at mabilis na dinampot ang baril ni Alex, sabay bato doon. Nang masalo niya ang baril, ay tinutok nito yon sa noo ng aswang, sabay kalabit ng gatilyo. Mga demonyo! Alex, ayos ka lang. Oh, Si Mang Glenn, nasaan na kaya? Alex! Luisa! Pakawalan niyo ang kapatid ko kung gusto niyong mabuhay ang babaeng ito. Wala ka nang pupuntahan, Glenn! Maliit na ang mundo mo! Bitawan mo si Luisa! At anong gusto mong gawin ko? Sulok mo, ha? Tapos ano? Ikukulong mo ko? Sige! Na mga preso naman ang patayin ko doon! Isang tanong lang. Kayo ba ang pumatay sa mga magulang at kapatid ko? Oo! Kami nga! Mula kami sa mga angka ng aswang na nakatira sa pusod ng gubat dito sa Barrio San Telmo. Kami ang tumiwalag sa nakasanayan na napagkain ng mga hayop. Tumikim kami ng tao at ang pamilya mo ang unang taong natikman namin.
Ang kapatid mo, ang unang inalay namin kay Lola Delia para tumagal ang buhay niya. Mula noon ay kumukuha na kami ng mga bata para sa kanya. Pagkatapos ay iniimbak namin. Kaya pala ako binalik ng Diyos dito para mabigyan ko ng katarungan ng pagkamatay ng pamilya ko. Binabawi ko ng buhay na ninakaw mo sa akin. Mamatay ka na! Luisa! Dapa! Matapos kong saksakin ang aswang sa tagiliran ng 2 beses at malakas ko siyang siniko, doon niya ako nabitawan. Saka mabilis akong dumapa at gumapang palayo, kasabay ng sunod-sunod na putok mula sa baril ni Alex at ng ilang pulis. Ilang sandali pa ay mabilis itong bumagsak matapos tamaan ng bala sa sentro ng noo at sa puso. Tumakbo ako palapit kay Alex at niyakap niya ako ng mahigpit. Ang tapang mo. Siyempre, kanino pa ba ako magmamanda sa... Alex, tingnan mo. May santel mo. Saan? Wala naman ah. Sinundan ko ng tingin ng bolang apoy at pumasok yon sa loob ng gubat. Maya-maya natigilan ako at ngumiti nang muling magpakita sa akin ng mga kaluluwa ng mga bata. Umaagos ang mga luha ko at tuluyang napaiyak matapos kong maalala ang kalunos-lunos na sinapit nila. Ngayon matatahimik na kayo. Luisa, Sa wakas, Alex, natapos na rin ito. Nabigyan ko rin ng hustisya ang pagkamatay ng pamilya ko. Maraming salamat sa tulong mo. wala naman akong masyadong ginawa eh. Ngayon tuluyan na silang matatahimik. At gaya ko, siguradong proud sila sa iyo. Dahil naging matapang ka. Salamat ha. Dahil ikaw ang nagturo sa akin kung paano lumaban. Humiram na ako sa iyo ng lakas ng loob at tapang. Huwag mong isipin na nag-iisa ka sa buhay. Nandito ako. Mula ngayon, magkasama na tayo. Talaga? Eh paano kung hindi kita sagutin? Ha? Ang akala ko ba... Hindi ko pinatapos ang sasabihin niya nang bigla kong hilahin ang mukha ni Alex palapit at hinalikan ko ng matagal sa labi. Natawa ko nang makita ang gulat sa mukha nito at tumingin sa akin. Joke lang. Sinasagot na kita. Ha? Talaga? Oo. Gusto rin kita. Mahal na kita. Mahal na mahal din kita, Luisa. Hindi naging madali para sa lahat ang sumunod na araw, Madam Venus. Nang maipatawag ang mga magulang ng mga batang nawawala at pinakita ang bangkay ng mga ito, ang iba sa kanila ay hinimatay sa sobrang gulat dahil sa nakitang naging kalagayan ng mga bata. Nagukay din ang mga pulis sa likod bahay at may ilan pang mga bangkay ang natagpuan doon. Mga bangkay ng mga mas may edad at kinain at pinatay ng mga aswang. Kasama sa mga nahukay ng mga ito ay ang mga labi ng kapatid kong si Ace. Sa korte naman ay dumating ang pagkakataon na kinuyog si Nora ng mga magulang ng mga bata. Kalmot, sampal, suntok sa bunot at sipa ang natanggap niya. Hindi ko sila masisisi, Madam Venus. Kung pwede ko lang din patayin si Nora ng mga sandaling yon dahil sa ginawa nila sa buong pamilya ko, ginawa ko na. Pero wala sa kamay ko ang batas. Aswang man si Nora, pero hindi pa rin siya nagbabago ng anyo. Kaya haharapin niya ang parusa sa batas ng mga tao. Kung tutuusin, kulang pa ang buhay nito, ni Mang Glenn at ng lola nito bilang kabayaran sa mga batang inosente na biktima ng kahayukan nila sa laman. Samantala kami naman ni Alex ay tumatagang relasyon sa paglipas ng panahon. Matapos ko siyang sagutin, hindi rin naman nagtagal at pinakasalan niya ako. Mula noon ay bumuo kami ng pamilya at nagkaroon ng 5 anak. Madam Venus, minsan may mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin maintindihan kung bakit nangyayari. Katulad sa akin,
bumalik ako ng probinsya sa dahilan na makaiwas sa dati kong nobyo na ayaw akong patahimikin. Hindi ko alam na ang pagbabalik ko sa lugar na minsang naging isang bangungot, dito ko rin makakamit ang hustisya sa pagkamatay ng pamilya ko. Si Nora ay isang halimbawa lang na may mga taong hindi natin basta dapat pagkatiwalaan. Mula noon ay naging mas maingat na ako sa mga kinakausap ko. Mas naging malalim din ang pananampalataya ko sa Panginoon dahil sa pangyayaring iyon. Sana po ay nagustuhan ninyo at may natutunan kayo sa aking kwento. Hanggang dito na lamang at maraming salamat po. Nagmamahal, Luisa.